Hindi naman hulingid sa kalaman ng ating mga kasama dito sa PH Update na talagang sinusubaybayan ho natin yung impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Mula sa defense hanggang sa prosecution, pati yung mga senator judges, pinapakinggan ho natin ang mga sinasabi ng mga yan. At base sa ating obserbasyon, isa lang ho talaga, isang partido lang ang talaga maingay dito sa usapin na to. Walang iba kundi prosecution. Pagkatapos ho nilang nakipagsagutan sa impeachment court, hindi, actually, di pa nga tapos minsan eh. Kasagsagan ng impeachment trial, nasa House of Representatives ho sila, doon nakikipagbalagbagan ho sila doon. Nakikipag-iga nga talagang yung naratibo nila, binibenta nila dyan sa House of Representatives. Diba? Alam naman yan ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Kaya kung meron dapat sitahin, meron dapat parusahan ang impeachment court, walang iba kung hindi itong si Jinky Luistro. Ito, interview niya ho ito. Interview ho ni Jinky Luistro. Grabe naman, madam, yung pulbo niya. Ang kapal naman yan. Hindi na po, pambihira naman, madam. Ang problema kasi, yan inborn yan, madam. Hindi kaya ng papulbo-pulbo yung pagbubo. Sorry. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin ito kay Senator Robin Padilla. Tapos, re-recta ho tayo dito sa interview, dito kay interview ni Luistro. Tapos, sisegue ho tayo dito sa interview nitong si Sir Henry Huri. Palapakan ho natin. Sir Henry Huri yan, siyempre, no? Dito kay Atty. Salvador Panelo. Unahin na ho muna natin, Senator Robin Padilla. Sorry po, yung sa subjudice rule ni Senator Escudero, supportado niyo po ba yun? Oo, kasi basic naman yan. Yan ang sinabi ng ating pinunong tagapamahal ng hukom ng impeachment court. Tama yun, kasi talaga namang practice yan. Sana lang sumunod yung mga nasa prosecution at yung mga nasa defense. Kasi ang mga senador naman, wala pa naman akong na meron na ba na senador? Kasi ako napakaingat ko at yung mga kasama ko sa ibang judges din. Palagay ko wala pa naman na nagkwento sila patungkol sa mga kaso, sa mga impeachment trial na nangyari. Tingin niyo fair naman po yung naging ruling ni... Oo, tama yun. Ako yung sumasaludo kay Senator Chis Escudero. Pero sana mas maganda kung napangalanan niya. O sana napangalanan kung sino yung mga sa senador, saka sa prosecution, saka doon sa defense na naglumalabag. Kasi kinausap ko bigla yung sarili ko, may nilabag na ba ako? Naganda na kayo ng 30,000 na pangulta. Hindi lang yun mga ethics ka eh. Yung 30,000, kayang-kaya ng asawa ko yan. Pero yung ma-ethics ka, siyempre. Mahirap yun ang mahirap. Mahirap. So ano yung tugon niyo doon sa sinasabi na may mga senator judges na parang defense senator o prosecutor senator? Hindi naman siguro. Para sa akin, trabaho lang ng senador hanapin ang... Kasi iba't iba ang katotohanan eh. May katotohanan ang defense, may katotohanan ang prosecution. Kaya kami, mga senador, dapat hanapin namin yung totoo, yung realidad. Kasi may realidad eh. Kung ano talaga yung nangyari. Hindi nauukol sa naratibo. Kasi nga, binanggit nga din ni Senator Chis, kailangan ang makamit ng prosecution at ng defense ay justice. Kailangan makuha natin yung justisya. Thank you. Eto, lipat na ho tayo kay Ma'am Jinky Luistro. Po natin na yung mga tao ngayon ay hinihintay na yung pagharap ni Colonel Dante Rachica. I think we have to address the elephant in the room. Is there anything that stops or hinders or pulls the prosecution back from inviting Colonel Rachica to the Senate impeachment trial of Vice President Sara Duterte? Alam mo, ang dami naming ebidensya, ang dami naming testigo, but I have to be very candid. Anong ebidensya, testigo? Ito naman si Jinky Luistro. Pambihira ka naman Anong testigo, ebidensya? Mapanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin kayong napapatunayan. We need to talaga, be oo. very much consistent to the articles of impeachment.
We are applying the test of repetition, test of redundancy, and test of lack of necessity. Kapag nakita namin na repetition na lang ng naunang testigo, kapag nakita Hindi walang repetition kay La Chica. Si La Chica ang missing link. Mula dito kay ano pa, Gina Acosta, dun sa pinakahuli kay Sir, ang tinuturo, La Chica sila ng La Chica eh. Di ba? Ngayon, para wala tayong maraming usapan, Congressman Jinky, ipatawag niyo sa La Chica para matapos na to. Di ba? Oh. Kita namin na redundant na, kaparehas na sa naging testimony ng naunang testigo. Naku po. Kapag nakita namin na wala ng pangangailangan to present that testimony, the position of the prosecution is always to dispense with the presentation of the concerned witness, no? So balikan natin yung allegations sa articles of impeachment. Ano ba ang sabi dyan? Misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidence. Paano mapapatunayan na misuse? Irregular. O ipatawag nyo si La Chica. Di ba laging binabanggit? La Chica. O. Confidential fund. As far as I am concerned, na-cover yan ng testimony ng state auditors, na-cover yan ng testimony Ipatawag si La Chica, madam. completely ni Gina Acosta, who is the former SDO of OVP, and hopefully, mapresent pa natin si Edward Fajarda, who Hindi. Si La Chica ang kailangan na sambayan ng Pilipino. Magkakaalaman tayo pagka prinisyenta si La Chica. Siya nagamit niyang pera. Pambihira naman itong mukha na to. Oo. Hindi naman siya pagkaano, madam, ha? Next time, huwag niyo masyadong kapalan yung pulbo, hindi yung mukha. Alam ko naman, huwag yung masyadong kapalan yung pulbo ko. Ang bihira. who will complete the allegation by way of his testimony dun sa paggamit ng confidential fund naman ng DepEd, Department of Education, no? So sa akin, I don't see the need of presenting Colonel La Chica. Malalaman natin, napunta nga ba sa tamang kalagyan nila yung mga confidential fund? Ipatawag si Colonel La Chica. Ba't takot kayo kay Colonel La Chica? Puro yung mga pinatawag nyo, yung mga pinaharap nyo, tinuturo nila si Colonel La Chica. Ngayon, para mapatunayan ninanakaw ni VP Sara yung pera, ipatawag si Colonel La Chica. Ganun lang naman. And nevertheless, I Talaga wish to si add Jinky also, Luistro. yung sasabihin ni Colonel La Chica, I wish to believe that it's a matter of defense. So let the defense do that. Let the defense Hindi. Hindi depensa ang diyan. Ang kayo, para, di ba gusto nyo malaman ng katotohanan? Di ba, kayo diyan para sa accountability, para sa truth, para sa hustisya? Ilatag nyo lahat. Wala kayong pinipili diyan. Hindi siya defense, hindi sa taong bayan. Di ba, yung lagi nyong binibida? Pambihira. lawyers do that, and we will be gladly conducting our cross-examination to the security officers. Sa amin, yung sinabi ni Gina Acosta, na tinurn over niya, O ibig sabihin, propaganda. Ibig sabihin, hindi tayo naghahanap ng katotohanan dito. O, ang ginagawa lang ho talaga natin, sinisiraan si VP Sara. Kasi kung talagang kumpiyansa tong mga to, naninakaw ni VP Sara ang pera, kahit sinong iharap nyo dyan, mailalabas ang katotohanan. Makikita na sa bayan ng Pilipino na talagang mayroong problema si VP Sara. Kaso ang problema ho dito, ayaw ho nilang ipatawag si Colonel La Chica. Ang binabanggit ng mga pinatawag nila, si Colonel La Chica, kanino binigay yung pera? Colonel La Chica. Ay, ayaw nilang ang bihira naman sa security officer, who is a non-accountable officer, habang siya ang special disbursing officer, that completes already the allegation of misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential fund. If ever the defense will be presenting them, we will be welcoming that, because definitely we will be very much interested to conduct the cross-examination on the security officers. Attorney, pero won't it strengthen the process
Pwede naman kasi, di ba, hostile witness. Pwede naman ipatawag, ganung cross-examination. Wag na kayo wala nang hintay-hintay. Kung talagang malakas ang ebidensya laban kay VP Sara, hindi makakapagdahilan yan sila chika. Wala nang hintay-hintay, rekta na. Colonel La Chica na kagad. Prosecution's case, if you will be able to test the credibility and how the funds were used. Kasi kay Costa, ang sinabi, encashment and disbursement lang kay La Chica. And si La Chica na yung sinasabi na nagbigay nito at nagsagawa ng mga confidential activities and nag-gather ng mga information. We should not overlook the fact that Gina Acosta should have disbursed the money to the actual recipients. Ito yung mga taong sina Mary Grace Piato, sina Pagong, Si Bakula. sina Pusa. Sila yung actual recipients. That's what I understand. But what happened was, per her admission, dinisburse niya kay Colonel La Chica. And that is totally inconsistent with the Joint Circular 2015-01. Ipatawag si Colonel La Chica, iupo sa witness stand para magkaalaman. Di ba, Sir Henry Uri? Binupula ko nito si Bakulaw eh. Apunta tayo kay Sir Henry Uri. Good afternoon, Henry and Parang hindi ko kayo namataan sa sinabi kanina. Ako rin po, attorney. Lagi ko kayo Lagi nakikita namin doon. kayong, Nakahagip kayo ng camera. Lagi namin hinahanap yung inyong makisig na tindigan eh. nandun kami sa kaliwa, Kaya pala. Pero sa left side. kanina, Attorney Sal, ano ba yung mga binabanggit nyo? Ano ba yung, para lang sa ating mga nakikinig na mga kababayan? Subjudice, impeachment rule 18, at ano ba yung mga salita at aktwasyon na hindi dapat naririnig at napapanood sa isang courtroom? Unang-una, yung sinasabing subjudice, hindi mo dapat na dinidiscuss yung merito ng kaso sa labas ng hukuman. Yung sasabihin mo na mahina yung ebidensya ng kabila. Nag-commit ng krimen talaga yan. Kung madala, merito na yun eh. Kaya kayo naglilinis para hanapin kung ano yung totoo. At hindi kayong magsasabi kung hindi ang hukuman. Kayo dapat ng mga litigante, ipipresenta niyo yung inyong mga panig sa pamamagitan ng mga testigo. Hindi sa pamamagitan ng mga ginagawang pananalita, pahayag. Na yun nga sinabi yung nagsasalita ka ron, parang sinabi mo na may krimen na kagad kahit wala pa. Apo. Ang dapat nagsasabi nun, sa pamamagitan ng testigo, magsasalaysay siya sa pamamagitan ng mga tanong mo. Sa pamamagitan ng kanyang testimonya, makikita mo kung meron ang ginawang krimen o wala. Ngayon, mapapansin natin yung prosecution. Wala nang ginawa yon, palibasa wala silang ebidensya sa pamamagitan ng mga testigo nila. Ang nagiging nasty habit nila o pattern, mangampanya sa loob. Nandun yung mag-i-speech, bago magpresenta ng testigo, nandun yung nagbibigay ng mga snide remarks, like mga scam, kung ano, basta puro paninira eh. Ang problema naman ganito, ito naman presiding officer, pinapayagan naman. Pagkatapos, finally, after ilang 2 buwan na, halos 2 buwan na, di ba? Hearing, 18th day na tayo eh. Kung mapapansin mo, paulit-ulit na ginagawa ng prosecution lawyers, pero pinapayagan niya naman. Tapos, finally, nagbigay siya ng ruling. Pati mga senator judges, kumbaga, dapat ganito, ang lingwahe natin maganda. Kasasabi niya lang, 2 senador, yan na naman. Di ba? Inaalipusta na naman yung testigo kanina. Yung isa, both of them were describing him as stupid. Ha?
O doon mo makikita na wala eh. Kasasabi lang, eto pa rin. Wala namang ginagawa rin yung yung presiding officer. She never reprimanded or at least man lang pinaalala akala ko ba hindi tayo dapat ganyan. Pero wala eh. Although meron siyang two-strike policy, reprimand, multa at maaaring makarating ito sa IBP at sa Supreme Court o kaya naman pwedeng i-file ang ethics complaints sa Senate Committee on Ethics. Ang problema nga, paulit-ulit lang naman, wala namang ginagawa. Kumbaga, itong mga nandyan sa loob, incorrigible ang tawag doon. Wala nang beyond correction ng mga ito. Dahil paulit-ulit, they do not have control sa sarili nila. Napigilin nila ang mga sarili nila na magsalita. Pero Attorney Sal, ibig sabihin ba nito, it is also a reflection of the leadership of the presiding judge kung hindi po makontrol, hindi po madisiplina? So ano po ba yung dapat? Matagal ko nung sinasabi, dapat palitan niya yan. Kasi talagang hindi niya kontrolado eh. Either, sabi ko nga, either itong presiding judge ay hindi talaga marunong kahit na abogado siya. Abogado nga siya pero hindi naman niya ina-apply yung napag-aralan niya. Or, talagang bias lang siya. Kaya pinapabayaan niya. Bias talaga. Kahapon, Bias. kung matatanda mo, Henry, when you were there yesterday, nag-object. May nag-object. Sinustay niya yung objection. Yung tanong, inobjectan ng defense. Tama. Sabi ko, finally, tama itong si presiding officer. Sustained. Pero pinayagan niya pa itanong yung ino-objectan. Anak ng weting ka. Ano ba ito? Wala eh. Pag sinabi bang pag sinabing sustain partner na ba? Pag sinabing sustain, hindi mo na pa pwedeng itanong yun. Kasi yung tanong ng prosecution, ino-objectan. Hindi pa pwede yan. Either irrelevant yung tanong mo or hindi incompetent yung testigo. Pero yung yung presiding officer, anyway, sagutin mo na rin. Sus Mario. Or sinasabi rin niya, na notice ko, Attorney Sal, partner, I will allow it this time or you're on a short leash. I think he's competent to answer mga ganong lingwahe. May ganun po. What does that mean po? Hindi po pwede yun. Kung talagang objectionable at sinustain mo, wag mo nang ipatuloy. Tsaka pumapayag siya ng mga yung mga hindi dapat, di ba? From the very beginning, yung umpisa pa lang, di ba, yung prosecution lawyer, nagtalumpati na. Na hindi naman dapat. Yung pala, hindi naman siyang mag-handle ng prosecution. Nagsalita lang doon, nagpahayag lang. Yung pala, ibang abogado mag-handle ng direct. At yung the same lawyer na nag-handle naman, ganun din. Para pareho sila. Alam mo, tingin ko, Henry, Karen, ang tingin ko sa mga yan, ginagawa nila yan kasi nasa camera sila. Nangangampanya sila kasi hindi nila magawa yung proving their case through the witnesses. Kaya ganyan na lang ginagawa. Kanya lang, partner, Attorney Sal, I'll play naive. Kumbaga, tika muna, sino bang... You're feigning naivety. May bago tayong Sino bang kakampanyahin naman nila? Baka sabihin naman ng prosecution, paano kami nakakampanya? Ang hahatol naman, yung mga senator judges lang dyan. 24 lang silang hahatol dyan. Bakit? Ano ba tawag mo doon? 24 sila dyan. Di nangangampanya ka sa kanila. Moreover, ikaw yung nasa camera, publiko nanonood din sa'yo eh. Kaya nga hindi ba biglang bumagsak na yung rating ng impeachment? Nayayamot ng taong manood eh. Meron akong isang kaibigan na, hindi ko na sabihin ng pangalan, pero kilalang tao ito. Kilala siya, journalist pa siya, UP professor pa siya. So, kita kami sa isang event kahapon. Nanonood gawa ng impeachment? Hindi. Anak ko. Hindi ko lang Hindi, pero Attorney Sal, going back. Ganito. So, yung mga... Kasi kahapon naman, ang sabi ni Attorney Divina Gracia, let's call spade a spade. Parang may ganun eh.
para bang yung sinabi niyang yun, Attorney, kumbaga wag na, parang sa lingwahe ng mga, wag na tayo magbulhan dito. Kung ano talaga, yun talaga yun eh. Yung pagkakasabi na scammer, mastermind, ang sagot niya ron nung sitahin siya na pina-stricken of record nga is, let's call a spade a spade. Ano naman ho bang kuha nyo ron? Tingin nyo ron? Hindi po pwede yun. You want to prove your case that a particular activity is a scam, then you prove it through your witnesses. Kailangan yung testigo ang magbibigay ng mga pahayag para yung conclusion ng judge, crime nga yan. Karing mismo sa testigo na may personal knowledge. Hindi po pwede yung sasabihin mo, yung may tanong ka pagkatapos, obviously yan isang scam. Obviously nagsisinungaling si ganito. O siya pala ang architect nito, siya ang mastermind nitong buong nakakayamot pa. Wala talagang hopeless. Incorrigible. So ang isang talaga. abogado ho, hindi dapat nang sasalita ng gano'n kahit sa regular na korte. Yung judge lang ang pwedeng magsabing humatol ng gano'n. Oo, kaming lahat ng mga abogado sa practice wala nagaganon. Yung mga yan, ang problema kasi dyan, yung ibang prosecution lawyer, hindi kilala. So pagkakataon ng makilala. So they want to call attention to themselves. Yung medyo nagkaroon naman ng pangalan, gusto pang ipakita ang gilas nila. Kaya natatawa ako tuloy, nilalaro lang sila ng mga batang abogado. Depends. So, attorney, siguro hingi lang din ako ng inyong opinion. Kasi lagi po pag nagtatanong, like kanina po kay Mr. Kay Asek Ortonio. Lagi kasing sinasabi in your candid, may ganun or parang sa inyong pagkakaalam, in your candid knowledge, parang ganun. Observation. Or General observation. knowledge, Ano po ba ang ibig sabihin nila ng ganun? Kasi di ba po if we know, it's just yes or no, di ba? Alam mo ba o hindi? Hindi po. Alam ko po. Di ba may ganun po? Bakit may word na ganun po? Ano po yung magiging epekto nun dun sa kumbaga sa kanyang testimonya? Unang-una, objectionable nga yung mga tanong sa palagay mo. Di pa pwede yun. You're asking for an opinion. Hindi naman expert na witness yun. O kung hindi naman, pag ganyan ang tanong mo, gusto mong ang testigo magsalita ng kung anong iniisip niya. Hindi naman ebidensya yung kung anong iniisip ng isang testigo. Nandiyan ka para magpayag ka ng isang bagay na nakita mo, narinig mo. Hindi pa pwede yung ano bang iniisip mo at that time. Mga spekulasyon yun Hindi naman ebidensya yun How do you see the kumbaga yung naging yung naging hindi naman performance, ano ba? Tama ba yung tawag doon? Yung pagsagot, ayan po, pagsagot, demeanor ni Asek Ortonio during the questioning po on both sides. Do you feel that he did a good job or medyo questionable po? Hindi. Tama lahat ang mga sagot niya. Pinagpipilitan kasi nila na pasagutin siya sa isang bagay na hindi niya alam. Tinatanong siya kung ano yung maaaring nasa isip niya. Mga hindi pa pwedeng ang tanong yun. Opo. Pero alam mo, bibigay tayo ng ito pa, ulit-ulit ko naman ito sinabi. Yung Article 4 sa Article 1, halos matapos na yung Article 1. Punta muna natin yung Article 4 dahil natapos na yon. Tingnan mo ano ba ang base ng demanda nila? Hindi ba ang base nila nagtaksil daw sa pagtitiwala ng bayan? Betrayal of public trust. PP Sara. Kung titingnan mo naman, kung totoo na bumagsak ang pagtitiwala ng bansa sa kanya, bakit ang rating yung pagtitiwala ubod ng taas? Doon lang, medyo may contradiction na rin sa demanda mo at sa pagtanggap ng bayan. Pangalawa, ang naging basis nila, hindi ba dalawang demanda? Yung inciting to sedition at saka grave threats.
Oh, pero anong ginawa ng DOJ sa inciting to sedition? Dinismiss, di ba? Mm. Oh, pero sila sa prosecution sabi nila, nang hikayat siya ng pag-aalsa ng mga tao laban sa gobyerno. Ayan, dinismiss na nga eh. Attorney Sal, So, anong basis mo ngayon sa sa demanda mo? Yung grave threats naman, kadidemanda lang, prima facie case. Punta ka sa Article 1. Ito mas matindi, Article 1. Alam mo, 2 weeks ko na sinasabi, Henry, kung pakinggan mo yung sinabi ko sa isa sa mga tanong nyo sa akin noon. Yung Article 1 has no basis at all. Bakit? Kasi ang issue is irregular ang pag-spend ng pondo, di ba? Mhm. Pero sinasabi ng COA, ng testigo, hindi naman pinal yung aming findings. Preliminary lang ito. At ito'y recommendatory. lumabas uli yung Hanggang kanina. kanina. Yeah. Di ba? Paulit-ulit na hindi final at subject to review, may pending. Kaya ang sabi ko, the other week pa sabi ko, dapat i-dismiss na yan. Sino magpapadismiss? Ang prosecution dapat mag-file ng motion to dismiss. Bakit kanyo? Aba, gaya na sinabi ng presiding officer kanina sa ruling niya, ang trabaho ng isang piskal, at ang nauna pa sa kanila, si Robin Padilla nagsabi nito, di ba, binibanatan siya dahil bakit daw one-sided. Dapat daw hindi one-sided ng prosecution. Di ba sabi ni Padilla dapat hindi kayo one-sided. Kasi ang trabaho nyo, hindi lang kayo dapat mag-usig o umusig. Kung hindi, magbigay kayo ng katarungan. At yan, alam mo, yan sa aming mga abogado, meron kaming tinatawag na rules. Kasama yan. Na you just do not prosecute, you have to render justice. So kung nakita mo walang basis yung demanda ng isang akusado, ikaw na taga-usig, dapat ikaw mismo mag-motion sa hukuman. Kagalang-galang ako eh. Dini-withdraw na po namin to kasi mali naman pala itong demanda. Ini-injustice. Kaso, Attorney Sal, we cannot deny the fact that this is not merely a legal, but it is also a political process nga eh. That's, I think, the problem dito sa impeachment. With more reason, whether you say political or legal, ang pinag-uusapan dyan, makatarungan ba? Makatarungan ba na ituloy mo ang isang paglilitis sa isang demanda na walang batayan? Irregular ang sinasabi mo, pero sinasabi mismo ng testigo mo, hindi pa ho pinal eh. Hindi pa pala pinal. Ba't di mo dinidemanda? Di maganda ka maging pinal. Kasi ang mangyayari dyan, tinatrial mo na. Pagkatapos, tingnan mo, may concrete example ako. Yung demanda nila, 125 million. Di ba? Pero, during the trial, biglang palang merong finding na hindi naman pala lahat. Mga 70-something million lang pala. O, doon lang may problema ka na doon. On that note, you think that Colonel Raymond Dante La Chica is of very important witness? Sapagkat parang kung di ako nagkakamali, partner, ang pahayag ng prosecution ay tila hindi na nila kailangang ipresenta pa as a hostile witness si Colonel La Chica. Pero ito bang si Colonel La Chica sa batay sa tinatakbo ng mga naunang testigo ni Gina at saka nitong si Mr. Ortonio, na yung dalawa kasi palaging sinasabi kami ho kasi may tiwala kay La Chica eh. Si La Chica ho ang nag-i-implement noong confidential and intelligence operations. Kaya kung ano ang sabihin niya, nire-respeto namin at ipinalalagay na namin yun po ang talagang ginawa nila. So sa tingin ba ninyo yung La Chica talagang dapat iharap sa Senado? Siya nga ang siya ang naglabas. Siya tumanggap ng pera, siya rin nag-implement ng programa. Kaya talagang siya dapat. Ang problema kasi, pinagpipilitan nila na kailangan mo ng mga resibo. Yun naman ang pinakapunto nila, di ba? Kaya irregular yan kasi walang mga resibo. Nakakalimutan nila na ang pinag-uusapan dito ay yung seguridad ng bansa. Hindi po pwede na kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban mo, ilalantad mo yung mga informant mo. Papatayin niya mga yan, sisirain mo ngayon yung strategiya mo para sirain ang
mga kalaban ng Estado. Tanda mo, Henry, sinasabi nila, paano na, malay namin kung ginastos nga nila yan, kung binigay nila sa mga informant. At saka may nagsabi Ano pa, ba eh? bakit puro gamot? Sakitin ba yung ano? Oo. Sakitin ba yung informant? And lumutang din. Alam mo, Opo. yung informant, binibili mo. So whether binibigyan mo yan ng pera o medisina, kung yan ang gusto niya, ganun pa rin yun. It's still a payment, a reward. Bayad sa impormasyon na kinukuha mo. Ngayon, gusto mong malaman kung matagumpay yung disbursement mo ng funds, tingnan mo ang resulta. Kalaban mo yung Estado, kalaban mo ang NPA. Tanungin mo sarili mo. Kung within the period by which you spent the money, nagkaroon ba ng assault, attack, ambush ang mga NPA? May mga napatay ba ito? O di mo ba napansin parang wala ka ng balita tungkol sa mga NPA? Yung sa recruitment ng mga bata na pumapasok ng NPA, parang wala na, di ba? Ibig sabihin, effective yung mga ginawa nitong grupo ni Inday Sara. And then, Pero kung makikita ko matagumpay ang paggamit mo ng pera laban sa mga kalaban ng Estado. and from day one, Attorney Sal, hanggang ngayon po ay pinag-uusapan pa rin yung mga pangalan ng mga tumanggap di umano ng confidential funds bilang bayad in exchange for information. Tama po, no? Ito, hindi pa rin po ma-settle yung, kumbaga, kung sila ba totoo, mga totoong tao, may mga aliases, at hindi Kasi pa rin po nga, maano kung... Go ahead, Kasi sir. nga, gusto nilang malaman kung sino ang tumanggap. Hindi nga pwede yun, ang kukulit nila eh. Hindi mo pa pwedeng ilantad yun. Attorney, pera daw ng bayan yan eh. Papatayin mo yung informant mo. Pera daw. Sisirain mo yung strategy, yung programa mo para yung kalaban mo, matalo mo. Attorney, pera daw ng bayan. Pag hindi daw sinabi, api naman ang bayan dahil pera ng bayan ang ginagastos. Hindi, ang bayan, titingnan kung epektibo yung ginawa mong programa laban sa mga kalaban. Kung makita mo na naging mapayapa yung buong isang taon mo, wala kang narinig tungkol sa mga NPA, mga rebelde, ibig sabihin na neutralize mo yon. Yun ang effectiveness ng paggamit mo ng pera ng bayan. Pero let's give naman, partner, benefit of the doubt. And of course, baka naman sa isang panig ng inyo pong puso at pag-iisip, may nakikita rin naman kayong galing at wasto sa ginagawa ng prosecution, Attorney Sal. Ha? Anong nang ginagawa ng prosecution? Puro nga propaganda laban kay Inday Sara. Hindi Wala mabubulat nga po si silang Atong. ebidensya eh. So wala kayong nakikitang anumang wasto sa kanila pong estratehiya at pamamaraan? Tell me if there is one and I will dispute it right now. Basta Wala nakikita. eh. Oo, basta yung... Okay, alam mo kung bakit pa nagtatagal. Yung mga nasa prosecution, kasi nga wala silang ebidensya, propaganda nga. Ang ginagawa nila, pinapahaba nila, kumukuha sila ng mga testigo para mayroon silang testigo. Pero kung tutusin, yung mga non-contentious issue, like for instance, nagbigay sila ng 2 testigo. Ang pinag-uusapan lang, yung mga pahayag ni Inday Sara, di ba? Pero hindi naman in dispute, hindi naman kini-question na nagsalita si Inday Sara doon, di ba? Pero ang mga testigo nila, nangyari daw ito sa ganitong petsa, nandun yung mga hindi naman nga kini-question yun eh. Ang pinag-uusapan, yung ba mga pahayag niya will fall as a crime para maging basis mo na. Attorney, I think may punto yung isang text dito. Bakit daw hindi sila kasi maglabas ng invoice, sales invoice at saka yung mga mga resibo? Yun daw kasi ang dapat ilabas. Hindi. Yun pwede yun sa mga ordinaryo, confidential funds nga pinag-uusapan, hindi ordinaryong pondo. Tsaka, And then also yung suggestion din ni Senator Judge Subiri kanina na siguro mag-explain kung papayag ang COA mapabilis na yung kanilang para mapabilis daw po. Pero I think hindi rin po ito they are independent Because the Senate constitutional body rin. cannot oblige the constitutional body. Unang-una, medyo half correct lang yan si Rubiri. Kasi, di ba,
Ang panukala ko ever since nga, dahil wala kayong basis, hindi pa naman permanente ang pinal, huwag nyo nang ituloy. Yung kanya naman, inaantay niya yung COA. Sabi niya, ano na natin yung COA para malaman natin kung pinal o hindi. Nakalimutan ni Zubiri na kahit na COA final, meron pang subject to review sa hukuman. May apila, pwede pa mag-apila. Tertiary pa eh. So Yeah. talagang matagal pa yan. Kaya nga dapat i-dismiss na nila ngayon ang Article 1 because it's a useless undertaking. You're wasting the people's money and time watching this hulabaloo. Hindi, pero iba naman yung trabaho ng COA at saka ng impeachment ng Senate is an impeachment court, hindi ba, Atty. Sal? Hindi. Ang trabaho ng COA to determine whether there is an irregularity with respect to the disbursements of funds, whether non-confidential or confidential funds. Trabaho nila yon. Kaya dapat yung mga magpapile ng kaso sa impeachment court, dapat meron talagang final decision. Like for instance, kung yung bago nila pinail ito, nagkaroon ng final decision ng COA na irregular ang ginawa ni Inday Sara at pinitisyon sa hukuman after ma-deny yung motion for reconsideration nila. Pag sinabi ng korte na totoo, that's the time you impeach her. Until that time, wala kang basis. Ayun. So, dapat mauna muna yung finality ng findings and... Otherwise, Henry, ano magiging basis mo? Ba't ka, sasabihin mo, ikaw ay nag-commit ng irregularity. Sinasabi na nga na hindi pa pinal eh. Partner, paano pala? Paano kung i-reverse? Yan na nga. Atty. Sal, I was about to ask. Paano pala kung... I-reverse. Paano nga pala yun? Halimbawa, nahatulan mo na siya na guilty. Biglang na-reverse pala ng COA. Paano mangyayari na? Di magkakaroon ng grave abuse of discretion ka. Tatakbo na sa Korte Suprema. Sige. Attorney, thank you so much for your time. Ayun na nga mga kababayan, dito nung natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Salamat din dito kay Sir Henry Uri.